Kasing init ng araw ang pagmamahal mo sa lalawigan. Ramdam sa ngiti sa pagnanais na bawat isa'y madinig at masilayan. May puso kang marunong makinig sa hikbi at pagod ng bayang iniibig. At sa tindi ng init at pagsubok, may lilom na handang umalalay. At ang iyong pagsilong ay hindi pagtalikod, kundi paghahanda sa muling pagbangon. Sa lilim tumitibay, sa pagsilong, sumisilang ang tunay na pagsulong. Laging garantisado. La 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 la. Servisyong Gadiano. La 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 la. Dam dam lo. Ulat sa lalawigan. Magandang araw mga kalalawigan. Mula sa tiwala at muling mandato na pinagkaloob ng mamamayan ng Occidental Mindoro, ipinagpapatuloy ni Governor Eduardo Bigadiano ang kanyang paninilbihan bilang gobernador sa kanyang ikatlong termino. Matapos ang formal na pag-asari ng katungkulan noong ika-30 ng Hunyo taong 2025 at panunumpa sa tungkulin noong ika-1 ng Hulyo taong 2025, agad na sinimula ng administrasyon ang pagpapatupad ng mga programa at proyektong nakatuon sa patuloy na pag-unlad ng lalawigan at kapakanan ng bawat Mindoreño. Sa loob ng unang taon ng kanyang ikatlong termino, isinulong ng Pama ng Panlalawigan ang mga inisyatibong nakabatay sa kanyang iHearts Framework. Sa pagkakataong ito, atin pong balikan at tunghayan ang mga mahalagang tagumpay at mga hamon sa unang taon ng ikatlong termino ng ganadong panunungkulan ni Governor Eduardo Bigadiano. Patuloy na binigyang prioridad ng pamahalaang panlalawigan ang pagpapaunlad ng mga pangunahing infrastruktura kasabay ng pagpapatupad ng mga programang nagtataguyod at nagpoprotekta sa kapakanan ng mga pamayanang katutubo. Sa kabuuan, sa pamamagitan ng tanggapan ng Provincial Engineering Office, na ipatupad ang 71 proyektong pang-infrastruktura na may halagang humigit kumulang 702.42 million pesos, kung saan 52 ang ganap nang natapos at ang iba ay kasalukuyang isinasagawa. Kabilang dito ang mga gusaling pampamahalaan at pasilidad na sumasaklaw sa pagpapatayo at rehabilitasyon ng mga opisina at iba pang istrukturang sumusuporta sa epektibong paghatid ng serbisyo publiko na sa katuparan din ang mga pasilidad pangkomunidad tulad ng covered courts at state facilities sa mga paaralan at barangay na nagsisilbing sentro ng aktibidad at pagtitipon ng komunidad. Sa aspeto naman ng transportasyon at konektibidad, isinagawa ang mga proyektong kalsada, tulay at kaugnay na infrastruktura na naglalayong mapabilis ang daloy ng kalakalan. Bukod sa mga proyektong pang-infrastruktura, patuloy ding isinulong ng Pama ng Panlalawigan ang mga programang nagtataguyod sa kapakanan ng mga pamayanang katutubo sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga serbisyo caravan sa iba't ibang bayan sa ilalim ng programang End Local Communist Armed Conflict na ihatid ang mga pangunahing serbisyo ng pamahalaan, kabilang ang mga serbisyong pangkalusugan, panlipunan at pangkabuhayan sa tulong ng mga katuwang ahensya upang mas mapalapit ang mga ito sa mga komunidad ng mga katutubo. Bilang pagkilala sa mahalagang papel ng mga katutubong lider, nagkaloob ang Pama ng Panlalawigan ng insentibo sa 175 lider ng mga administratibong unit bilang pasasalamat sa kanilang suporta sa pagpapaunlad ng mga komunidad.
Sa kabuuan, tuloy na pinatutunayan ng pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro ang tapat nitong paglilingkod sa mamamayan sa pamamagitan ng mga programang nakatuon sa kaunlaran, kapayapaan at serbisyong panlipunan. Sa pamumuno ni Governor Eduardo B. Gadiano, higit pang pinagtitibay ang adhikain ng isang progresibo at handang lalawigan sa anumang hamon. At sa pagpapatuloy ng ating sama-samang adhikain, higit pang pinaiigting ang serbisyo publiko na may puso at malasakit. Serbisyong ganado na, mas gaganahan pa. Isang paalala na ang bawat hakbang ng paglilingkod ay patuloy isinusulong ng may sigla at pagkakaisa para sa lalawigan ng Occidental Mindoro. Walang maiiwan sa iisang mithiin. Ang bawat pangarap sabay-sabay na aabutin. Halina't sumama sa paglalakbay ng tsinelas ni Kobe. Sama-sama sa iisang layunin. Serbisyong ganado nais maiparating sa inyo. Ang tsinelas ni Kobe. Tsinelas ni Kobe. Bukas palad na pagtulong sa inyo'y ihahatid. Ganadong araw, patuloy na ipinapatupad ng pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro ang Open Door Policy. Sa pangunguna ni Governor Ed Gadiano, layunin ng programang ito na mas mapalapit pa ang publiko serbisyo at agarang matugunan ang pangangailangan ng bawat Mindoreño. Tuwing Lunes at Martes nasa map sa area si Governor Gadiano. Miyerkules naman ay nasa Sablayan. At tuwing Huwebes naman sa San Jose para sa mga taga-Samarica area. Sa ilalim ng patakarang ito, personal na nakikipag-usap ang gobernador sa mga mamamayan upang makinig, magbigay ng tulong at maghanap ng agarang solusyon sa kanilang mga suliranin. Kaya naman hinihikayat ang lahat na makipag-ugnayan sa itinakdang araw at oras upang direktang makausap si Governor Ed Gadiano. Mula rito sa Provincial Capital of Occidental Mindoro, ako si Joy Evangelista para sa Ganado News Report. Ano ba yung vision mo, Gob, sa ating lalawigan? Isang simpleng salita. Isang lalawigan na maunlad, mapayapa, na nananampalataya sa dakilang lumikha, makatao, makabayan, na may katarungang panlipunan, nangangalaga at nagpapahalaga ng ating kalikasan. Abot kamay si Ed, gobernador ng bayan, serbisyong ganado. Abot kamay si Ed, katuwang ng bawat isa tungo sa pag-unlad. Sa bukirin at sa dagat, sa ating mga guro, magsasakat, mangingisda, serbisyo'y totoo. Mga estudyante, katutubot, kabataan, GovEd laging nandyan, katuwang ng bayan. Kapit kamay, sabay-sabay, Occidental Mindoro, sabay ang tagumpay. Abot kamay si Ed, sa bawat Mindoreño, serbisyong totoo, galing sa puso ito. Gobernador Gadiano, sa puso't bayanihan, abot kamay si Ed, serbisyong ganado. Ganado na, mas gaganahan pa. Pamilya't manggagawa, negosyante, driver, health worker, nurse at doktor, sa lahat ay pate. Tiwala ng tao, sagot niya'y gawa. Serbisyong Gadiano, laging ganado nga. Kapit kamay, sabay-sabay, Occidental Mindoro, sabay ang tagumpay. Abot kamay si Ed, sa bawat Mindoreño, serbisyong totoo, galing sa puso ito. Gobernador Gadiano, sa puso't bayanihan, abot kamay si Ed, kaagapay ng bayan. Isyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Abot ng puso, abot ng pangarap, GovEd katuwang sa ating pag-angat. Walang maiiwan, lahat ay kakampi. Occidental Mindoro, sabay tayong sisindi. Abot kamay si
Mula sa pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro, sumasa inyo ang programang magsisilbing daluyan ng mga impormasyon na dapat ninyong malaman. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Programang maglalapit sa pamahalaan at mamamayan. Ganadong Lalawigan! Magbibigay ng napapanahon at mahalagang mga balita, paglilinaw sa mga kasalukuyang usapin. Ganadong Lalawigan! Update sa mga programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan at pagsagot sa inyong mga katanungan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng masarap na pananghalian. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Hatid sa inyo ni Governor Eduardo Bigadjano. Ganado na! Mas gaganahan pa! Makakasama ninyo ang mga pinagkakatiwalaang lingkod bayan, Helen Pilaro de Guzman at Fernie Dato. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ayun at magsama-sama sa lalawigang pinagpala. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Mga ngiti walang kapantay, sa bawat araw at buhay. Ganadong lalawigan, ganadong lalawigan. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Mga ngiti walang kapantay, sa bawat araw at buhay. Ganadong lalawigan, ganadong lalawigan, ganadong lalawigan. Magandang tanghali. Araw ngayon ng Miyerkules, ikarabisyam sa buwan ng Agosto. Mula sa pamalang panlalawigan ng Occidental Mindoro, sumasa niyong kalipunan ng mga balita. Ganadong Lalawigang Balita. Magandang tanghali. Narito po ang kalipunan ng ating mga balita. Patuloy na sinusuri ng Provincial Equipment Pool Office or PEPO sa Marica ang kondisyon ng rechanneling sa Barangay Monteclaro bilang bahagi ng pagtugon sa epekto ng sama ng panahon at posibleng pagbaha. Ayon kay Engineer Kenneth Progosa, Engineer 2 at OIC ng PEPO sa Marica, mahalagang regular na masuri ang kalagayan ng rechanneling para matukoy anya ang kinakailangang hakbang lalo na sa tuwing may bagyo. Sa isinagawang pagbisita sa lugar, nasa 50% na ang progreso ng rechanneling. Nakipag-ugnayan din si Progosa kay Barangay Captain Bermudez para talakayin ang kasalukuyang sitwasyon ng flood control sa nasabing lugar. Personal namang sinuri ni Governor Eduardo Gadiano ang aktwal na kalalagayan ng lugar para matukoy ang nararapat na tugon sa problema. Ipinaliwanag ni Progosa na kinakailangang maingat ang pag-aaral sa rechanneling, partikular sa pagtukoy kung saan dadaloy ang tubig at kung sino-sino ang maaaring maapektuhan. Kabilang dito ang mga magsasaka at komunidad na malapit sa daluyan. At dahil dito, isinaalang-alang ng PEPO or PEO sa Marica ang posibleng epekto sa mga residente at kanilang kabuhayan bago ipatupad ang anumang pagbabago sa daluyan ng tubig. So ngayon po tayo bilang temporary rechanneling, so baka po pagtagal, yun na po ang kailangan nating isulong, yung magkaroon po ng gabions po talaga doon. Kasi kung marami nga pong maapektuhan, nasa ano na po, sa barangay na po yun. Sila naman po ang Ito magpo-pro. first. Lalawigang Balita. Samantala sa iba nating mga balita, istagawa naman kahapon ang preemptive evacuation sa pagtutungan ng MDRRMO at PDRRMO sa 20 pamilya at 50 individual mula sa Sitio Aroma, Barangay Tayamaan, Maburao. Ito ay nasunod naman sa maagap na pagtugon ng pamalang panlalawigan sa pamuno ni PDRRMC Chairperson Governor Eduardo Bigadjano upang matiyak ang kaligtasan ng mga mamayan sa gitna ng banta ng panganib dulot ng habagat. Ang nasabing internally displaced persons o IDPs ay dinala sa Pagkorsoso Civic Center
provincial capital upang pansamantalang manatili pa sa kanilang kaligtasan. Ito sa kasalukuyang nasa pangalaga ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO sa pumuno naman ni Ms. Rosalina Lamoga at ang Municipal Social Welfare and Development Office para sa maayos na pagtatala, pagbibigay ng tamang tulong, psychosocial support at pangalaga sa kanilang karapatan at dignidad habang nasa pansamantalang tirahan. Lalawigang balita. Samantala, muling lumikas kahapon ang ilang residente ng Sitio Lagundian sa Barangay Balansay sa bayan ng Maburao. Ito'y dahilan sa matinding pag-ulan na dulot ng habagat. Bilang pag-iingat sa posibleng panganib, pansamantalang inilikas ang mga residente na sa evacuation center sa Pagcor Building, Capital Compound, Mamburao. Pinangunahan ni Governor Ed Gajano, katuwang ang Provincial Social Welfare and Development Office at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang pagtugon para sa kaligtasan at pangangailangan ng mga apektadong residente. Patuloy namang nagbibigay ng serbisyo ang mga kawani ng PSWDO, MSWDO at RHU ng Mamburao sa mga evacuees. Nagpaabot din ng almusal ang lokal na pamahalaan ng Mamburao. Samantala, nanatiling bukas ang Pagcor Building bilang pansamantalang evacuation center. Ito'y para sa mga residenteng kailangang lumikas. Nagpapatuloy din ang suporta ng PSWDO sub-offices sa bayan ng Sablayan at bayan ng San Jose bilang bahagi ng coordination at pagtugon sa mga naapektuhan ng sama ng panahon. Samantala, pinapayuhan ng publiko na manatiling alerto, iwasang tumawid o manatili sa mga binabahang lugar at malalakas ang agos ng tubig. At patuloy ding sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan. Lalawigang balita. Samantala sa iba pa nating mga balita, alinsunod naman sa Memorandum Circular No. 129 na nilabas ng Office of the President Malacanang, ipatutupad ang alternatibong ayos ng trabaho at pag-aaral sa Occidental Mindoro at iba pang bahagi ng bansa ngayong araw nito na Miyerkules at 19 sa buwan ng Agosto, bunga ng inaasahang patuloy na malakas sa pag-ulan dulot ng pinatinding Southwest Monsoon. Ito'y batay po naman sa rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council dahil sa panganib ng lokalisadong pagbaha at mga hazard sa paglalakbay. Magpapatuloy ang operasyon ng mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa health at basic services, disaster response at iba pa mahalagang serbisyo, habang mga COS at JO workers sa alternatibong ayos ng trabaho ay patuloy na sasahuran. Pinatutupad din ang alternatibong paraan ng pagkatuto sa lahat ng antasang pampubliko at pribadong paaralan maliban na lamang kung may iba pang ipag-utos ang local chief executive. Ang desisyon naman sa pribadong sektor ay nasa pagkapasyanan ng bawat management. At ito'y agad na nagkabisa ang kautosang ito. Lalawigang balita. Sa iba pa nating mga balita, bilang bahagi ng patuloy na paghahanda ng lalawigan sa epekto ng Enhanced Southwest Monsoon, nagmo-monitor si Governor Eduardo Gajano sa Provincial Emergency Operations Center para direktang subaybayan ang kasalukuyang sitwasyon sa iba't ibang bahagi ng Occidental Mindoro. Sa kanyang pagmomonitor, tinitingnan ng punong lalawigan ang mga updates mula sa mga LGU at concerned agencies tungkol sa antas ng pag-ulan, posibleng pagbaha at kalagayan ng mga komunidad na maaaring apektado. Kasabay nito, tinatalakay din ang mga kinakailangang hakbangin para sa disaster preparedness, kabilang na ang pag-alerto sa mga responder, paghahanda ng mga evacuation centers at pagtiyak na handa ang mga serbisyong pang-emergency kung sakaling kailanganin. Ito ay kasunod ng paglabas ng Memorandum Circular No. 129 mula sa Office of the President na nag-uutos ng alternatibong ayos ng trabaho at klase sa Occidental Mindoro at iba pang lugar sa araw na ito ng August 19, 2026 dahil nga sa inaasahang matinding pag-ulan. Samantala, layunin ng patuloy na pagsusubaybay ng punong lalawigan na tiyakin ang kaligtasan ng mga mamamayan at maagapan ang anumang epekto ng masamang panahon sa lalawigan.
manatiling alerto at sundin ang mga abiso mula sa inyong mga LGU at PDRRMO. Lalawigang balita. Samantala, dumaho po naman tayo sa ating panghuling balita. Bumisita naman si Governor Ed Gadiano kasama ng mga junior officials na bahagi ng pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan 2026 sa Pagcor Socio-Civic Center sa Mambunaw, kung saan pansamantalang nanunuluyan ang mga internally displaced persons o IDPs dahil po naman sa epekto ng patuloy na pag-ulan. Batay po naman sa situational report as of 9:48 kahapon, nasa 251 individual o 56 na pamilya ang kasalukuyang nasa evacuation center mula sa Sitio Aroma, Tayamaan, Sitio Lagundian, Barangay Balansay at Barangay Payumpon. Patuloy naman ang koordinasyon ng MSWDO, RHU, PSWDO at iba pang kaukulang tanggapan upang matiyak ang kalagayan at pangangailangan ng mga evacuees. Sa pagbisita, personal na kinamusta ni Governor Ed Gadiano ang mga pamilyang pansamantalang lumikas at sinigurong patuloy na pagtugon ng pamahalang panlalawigan sa kanilang pangailangan ngayong panahon ng kalamidad. Lalawigang balita. Mga kaibigan, sa mga pong ating mga balita ngayong Miyerkules ng tanghali, ako po yung nakasama, Ferdi Data. At ako po naman si Helen Pilaro de Guzman. Sa pagbabalik po ng ating programang Ganadong Lalawigan, asahan niyo po na mamaya ay makikipagbalitaan tayo sa mga taga-Human Settlements Adjudication Commission Regional Adjudication Branch 4B sa pagbabalik ng ating programang Ganadong Lalawigan. Sedisyong Gadiano, Sedisyong Gadiano, laging gantisado. La 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 la. Sedisyong Gadiano, la 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 la. Damdam lolo. Kami po ay sobrang nagpapasalamat po sa Provincial Governor's Office through the initiative of our Governor, Eduardo Gadiano. Dahil napakalaking tulong po nitong project po namin from SGLG Fund, ang drainage canal po. Katulungan po ito sa mga residente ng Poblasyon 2 dahil ito po ay magiging ligtas po sila sa panahon ng ulan o kalamidad, lalo't ang pagbaha po, talagang bumabaha po dito sa lugar na ito. Mahalaga na yung community yung nagdidesisyon kung saan nyo ilalagay yung pondo. Anong proyekto yung dapat gawin. Kasi poverty reduction din po siya. Pagka yung pangunahing problema ng barangay, doon yung nilagay yung pondo at nagawa, nabawasan po natin yung kahirapan ng lugar. Yun po yung purpose. Yung sa SDLG naman po ay, alam po ninyo po yan yung silyo po ng matino, mahusay at maasahang pamamahala. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw po na ito ay nagkaroon ng turnover ceremony ang ating project na Release Canal. Nagkakahalaga po ng 1 million. Ito po ay galing para sa SGLG award po ng ating Barangay Poblasyon 2. Kaya sa ating bumbutihing Governor, Eduardo Gadiano, maraming salamat po sa inyo at pagpalain na po sana kayo ng ating may kapal. Halina't sama-sama, tara na't pakinggan, balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao.
impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan, dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Eleng, ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gadiano po. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Magandang tanghali araw ng Miyerkules, ikalabinsyam sa buwan ng Agosto, Helen. Yes, ngayon ay birthday pala ngayon ng dating presidente ng ating bansang Pilipinas, si President Manuel L. Quezon. August 19, di August ba? 19, oo. Eh di sa Quezon City, wala silang pasok. Ganon. Dito din Ano, buong ko naman, may mga lugar kasi na dineklara kahapon ng Malacanang na walang pasok, eskwelahan, even offices, dahil sa inaasahang malakas na bugso at ng ulat hangin dahil sa habagat sa southwest monsoon. Nagtataka yung iba, bakit maaraw ngayon? Maaraw ba? Maaraw ngayon Ay, hindi ka sure. Ganito dun kaya kahapon. lang, kapag ganyan, umasa tayo na hanggang papahapon yan ay ganyan, ano? At may namumuo pa nga sama ng panahon. Pero sabi nga natin, life must go on. Ano man ang sitwasyon, tayo laging kasama nyo sa araw-araw sa inyong tahan. At sa ayaw man rin sa gusto, ay tayo magkakasama-sama. At tayo ay team, however. Oo. Yan. And binabati natin muna, Helen, nakita ko nanonood sa atin si Lerms. Talaga? Si Lerma. Nasa California siya ngayon. Nasa Wala siya sa California. Florida. Ayun. So shout out ha. Oo. Nakita mo talaga? Kita ko. Sure? She's watching now. And good morning din kay Lalibeth Ainsa. Kay Lala Fer Buendia. Good morning po sa Naluwig na Occidental Mindoro. Si Lala Fer ay nasa Mamburao. And ganado Naluwigan daw, sabi ni Lalibeth Ainsa. Alright, Helen. May babatik ba happy birthday muna? Actually meron, kaya lang hindi ko na makita ngayon. Pero bati na lang natin si ang De La Peña family diyan sa Barangay Pag-asa. Lagi nakikinig si Mother Nelia at saka si Miss Crisel De La Peña. Okay. Yan. And nakikinig din sa atin, nanonood sa atin, Helen, lagi si Lina yes, Lina nga yata. Lina Vidal. Ayan, just Barangay Bagong Sikat. Magandang tanghali sa inyo, Sa ha? palengke, sa public market ng San Jose, nanonood at nakikinig din daw diyan sina Ate Base. No, it's not Base. Mga friends ko yan. Sina Base. araw-araw Lahat mo. kayo dyan. Araw-araw kasama nila ako dyan. So good morning po sa inyo. At ingat din tayo ha, kasi medyo ang Labangan poblasyon, may area na medyo bahain talaga, no? Pero pagdaan ko kanina, Okay na? okay na. Wala nang katubig-tubig. Ay, Ano? salamat naman. Okay, at magandang umaga rin kay Lester Holdanero Nidoy. Alam mo, Helen, kanina, bago mag-start ng ating program, ay tayo ay may kausap kanina. Kausap natin kanina na parang hindi ko alam kung sila yung madalas napupunta ng Occidental Mindoro o first time nagpunta rito. Ano? At ito ay may kaugnayan, Helen, sa ang contact natin si Ma'am Joy ng PGO. Pag-usaping pabahay talaga, no? PGO Housing section. So magandang pabatiyan natin si Ma'am Joy. Magandang tanghali sa iyo. Ganadong umaga po sa ating lahat, sa lahat po ng nanonood at nakikinig, lalong higit po sa mga sa kalam na empleyado po ng Provincial Government of Occidental Mindoro, umulat at umaraw, nandyan pa rin po sa opisina, handang maglingkod po sa taong bayan. Akala namin, kami lang. Tapos itong mga, syempre, ang tanggapan ni EA, at saka itong mga taga-PSWD at ang mga taga-PDR, ang mga sinasabing team, however, ng PGO. Aba, pati pala itong Local Housing Development and Management Section, ay team, however, din. Yes po, sanay po
tayo sa ganyan. Oo, at si Ma'am Joy mukhang may papakilala yata sa atin. Kasama ko po ngayon at nagpapasalamat po ang probinsya ng Occidental Mindoro dahil sa kabila po ng mga pinagdaanan na sama ng panahon ay buong tapang po na sinuong ng team po ng Human Settlements Adjudication Commission po na mula po sa National Agency po sa Manila na tayo po ay mabisita at magkaroon po ng pagkakataon na maibahagi din po nila kung ano po yung mga duties, yung mga pwede nating ilapit o idulog sa kanilang ahensya bilang katuwang po natin sa pagbibigay ng mga patnubay sa mga homeowners associations po, ganun din po sa mga real estate at mga iba pa pong housing projects na may kaugnayan po sa kanilang jurisdiction po. Ngayong umaga po ay kasama po natin ang team ng Human Settlements Adjudication Commission mula po sa RAB 4B po sa Mimaropa Region, headed po ni Attorney Michelle T. De La Cruz. Siya po yung OIC Legal Division po ng HSAC na ngayon po ay magbabahagi po siya sa atin ng mga dagdag kaalaman tungkol po sa kanilang komisyon, kung paano po sila makakatulong. At mamayang hapon din po ay siya rin po yung aming resource person po para sa orientation po ng ating mga homeowners association po. So ngayon po ay pinapakilala ko po si Attorney Michelle De La Cruz po. Okay, Attorney Michelle, magandang tanghali po sa inyo. Welcome po sa Ganadong Lalawigan. Ganadong Serbisyo. Dito po kayo inabot ng grabing habagat. Yes po. Oo. Inaakala nga po namin na hindi kami matutuloy po nung Lunes, pero natuloy pa rin naman. Lunes kayo dumating? Nung Lunes Kasagsagan pa yata yun eh, ano? Nung nanggaling po kami ng Manila, medyo mainit pa po. Pero nung nasa gitna na kami ng dagat, parang bumuhos na po yung malakas na ulan. Nasa dagat kayo nun? Opo. O, sanay naman kayo sa biyahe ng barko? First time ko po bumiyahe ng Occidental Mindoro. First time nyo napunta first time nyo sa Mindoro? Opo. Kami pong lahat actually yung pumunta. Okay. First time po namin lahat pumunta Occidental Mindoro. Oo. Pagka binanggit ni Ma'am Joy na yung HSAC, Human Settlement Adjudication Commission, ano po ito? Yung Human Settlements Adjudication Commission po ay galing po siya or reconstituted po siya galing po sa HLURB or yung Housing and Land. Ito yung dati? Ito po yung dating Okay. Housing and Land Use Regulatory Board po. So, nung create po yung RA 11201, nung create niya po yung DSUD, attached agency po doon ang HSAC. So, ang DSUD po yung bahala sa mga regulatory at saka sa mga licensing po at saka sa policy making po, while yung HSAC naman po ay yung sa adjudication po. Kapag binanggit na adjudication, parang ito yung korte? Ito po yung quasi-judicial agency. Yes, parang korte Parang po korte. siya. Na may mga hearings dyan, maghahagilap kayo ng mga ebidensya, mga ganun ba yun? Yes po. Doon naghaharap-harap Yes, at oo. pinag-uusapan ng mga issues na may kaugnayan sa pabahay. Yes. Yan. Pero kung nung kayo nalipat sa HSAC from Housing and Land Use Regulatory Board, ano po yung bago dito? Bali yung nag-focus po kami, ang original at saka exclusive jurisdiction po niya tungkol po sa mga disputes involving po ng subdivisions, condominiums, memorial parks, at saka po yung mga sa homeowners associations po. So lahat po ng dispute na involving po doon ay sa amin lang po dapat i-file. Kapag ang binanggit ng real estate, Real estate po, yes po, sa developers, yung pag may problema po yung buyers against sa developers, sa amin po siya fina-file. okay. So yung parang ang tinitingnan natin dito at inaasahan ay ang mas maraming mga dudulog sa inyo ay ang mga nasa Homeowners Association. Yes. At dito sa Occidental Mindoro, ayon na rin sa ating pakikipag-usap kanina kay Ma'am Joy, ay meron pala tayo dito for the 94 na Homeowners Association Registered sa ito lahat? Occidental. Nasa 46 po yung registered. 46. Yes po. Ito ay province-wide. Province-wide po. Sa Paluan po is wala pa. Sa Abra de Ilog is hindi pa po registered yung mga kasi karamihan po doon yung ating association is indigenous people po, yung mga samahan nila. So, ang pinakamarami po is San Jose at saka Sablayan po. Kasama na rin ba dyan yung
yung housing na tinayo sa Mamburao, anong tawag dito? Yung sa Mamburao-Ville Yes, po. may homeowners association na rin doon. Ngayong second sa October po sa shelter month, yung pag turnover po uli, doon na rin po namin i-organize po yung i-form yung homeowners association ng Mamburao-Ville. So parang magpapatawag po ng General Assembly doon po sa phase 1 and phase 2, then doon po namin bubuuin. Okay. Ayun. Siguro magandang pagkakataon din ito. No? Thank you Ma'am Joy, dinala mo dito ang ating mga panauhin dahil pagkakataon na rin natin dito ma-educate din ang ating mga kababayan, lalo na mga taga-Occidental Mindoro. Kasi talagang ang hanap po talaga namin ay pag nagkakaproblema, lalo na siyempre pag usaping pabahay ay ang madudulugan naming tanggapan. So itong ating pong HSAC ay isa sa mga makakatulong para sa mga ganitong pag-uusap o paghaharap. Paano po ang proseso, attorney? Paano ba ang magiging proseso kung halimbawa ako ngayon na nakikinig dito sa ating program na Ganadong Lalawigan ay may gustong linawin, may mga gustong ireklamo sa inyo pong opisina, paano po ba ang proseso na gagawin ko? Kung pasok naman po siya sa jurisdiction po ng HSAC, kunwari po homeowners kayo, tapos meron po kayong problema sa asosasyon, or kundi buyer po kayo, tapos may problema po kayo sa developer, pwede naman po muna kayong tumawag para i-make sure po na sakop po ng HSAC yung issue nyo po, yung dispute nyo. Ngayon, kung magpa-file na po talaga kayo ng kaso, meron po kaming template sa website po. Yung rules po namin ay makikita po sa website ng HSAC, hsac.gov.ph. Doon po meron din po kaming template doon, pati yung mga rules of procedure po namin nandun po. Tapos yung mga kailangan po na requirements, kung ilang kopya ang kailangan pong ipasa sa amin, tapos pati na rin po yung may filing fee po kasi pag nag-file po ng kaso. So, yun lang po yung gagawin nila. Pwede pong may abogado, pwede din pong walang abogado. So, madali naman pong intindihin yung lahat ng mga rules po namin. Kung kailangan po nila ng clarification, nandun din po yung phone number namin at saka email address po. Ngayon po, pag magpa-file, since nasa Quezon City po yung main office namin, pwede po nilang ipadala ito via registered mail or LBC po. Tapos, since nandito po sila, usually naman po, pag gusto nila ng face-to-face na hearing, pwede po, basta pwede po sa lahat ng parties or pwede naman po online. Ito pong sabi niyo first time niyo nagpunta ng Mindoro, particular Occidental Mindoro. Ibig sabihin ng mga nakaraang taon kaya hindi kayo nakakapunta kasi wala siguro problema rito, walang dispute. Yes. Ngayon, kaya kayo dito ngayon dahil may dispute na gano'n? Ay, hindi po. Hindi Actually, zero pa rin po. Wala Okay. pong cases na pa-file sa Occidental Mindoro. So, naisip po namin na mag-information campaign kasi baka lang din po na hindi nila alam na may HSAC po na pwede po nilang puntahan or kung may problema po sila. Kasi po, sa Quezon City nga po yung office namin. So, andito po kami. Hindi naman po kami, hindi po namin layunin na mag-file po sila ng cases. Pero gusto lang po namin silang ma-inform kung ano po yung mga responsibilities at saka yung mga rights po nila as homeowners po at saka yung mga buyers po. According din po sa mga batas po na nagka-cover dito. Yes, attorney, nasa inyong tanggapan ng bayo, instead na magkasuhan ay settle na lang. Settlement. Nasa inyo rin yun. Meron po kaming mediation. Pero magpa-file po muna sila ng case. Magkakaso rin? Magkakaso po. Tapos, isa-set po namin sila ng hearing. Tapos, meron po kaming mediation after po nung process na. Kung willing pa rin po silang mag-settle. Tapos, bago po tayo mag-proceed po sa hearing proper po. Kapag babangit yung lagi Homeowners Association, paano pong hindi membro ng Homeowners Association? Pwede rin bang magsampa na reklamo? Depende po kung ano po yung pinakakaso po nila. Kasi po ang batas po na ginagamit po namin ay RA 9904, which is yung Magna Carta po for Homeowners and Homeowners Association. So kung hindi po pasok doon ang kaso po nila, kung ano po yung pinaka-issue nila, baka hindi po ito sa HSAC po at baka po sa normal po na court, sa regular court. Ayun, kaya yung may dispute halimbawa sa lupa o sa bahay, hindi sila magsasampa ng kaso sa regular court kundi sa HSAC na. Opo, depende po kung ano yung kaso. Wala kayong opisina rito sa Occidental Mindoro? Sa ngayon po, wala po kaming satellite office po dito. Nasa central office po kami, which is yung sa Quezon City. Yung sa may Kalayaan, Diliman po. Hindi kaya wala sasampahin ng kaso kasi walang opisina rito. Ngayon, nandito na kayo ngayon, baka may lumabas na kaso. Oo.
i-raise po namin yun. Ano yung kalimitang kaso ang sinasampa sa inyong tanggapan? Sa amin po yung mga kaso po namin ngayon is yung sa mga buyers po at saka sa mga developers. Halimbawa buyers, unahin natin buyers. Kung buyers po, nagbayad po sila ng lote or bahay sa proposed na subdivision, tapos wala pong subdivision na naitayo. Parang ganun po. Maraming nangyayari ganyan. Yes. Nagbabayad po sila, tapos wala pa rin po. So, parang kahit poste, wala pong nakatayo doon. So, nagpapa-refund po sila. So, pasok po yun sa batas po natin. At saka sa amin po ang jurisdiction. Kasi may nangyayari, Helen, ipapakita yung proposed plan ng subdivision, magbebenta ng lupa, tapos may nakabili. Kaya yung nakabili, ilan-ilan lang. Tapos nabayaran na o kaya naguhulog na pero walang nakikita mang development. Yes po, ganun po. Pasok po yan doon sa amin. Kasi 'di ba mas click sa mga bibili kapag pre-selling. Kasi pag pre-selling 'di ba mura. Oo, pero yun yung hindi mo pa nakikita. Wala ka pa nakikita structure, walang ganun. Yun lang. Ang pinipresent ay yung proposed plan. So marami nagkakaroon ng problema sa ganun. So anong gagawin nila kapag gano'n? So pag ganun po, kasi po sa proposed plan may nakalagay po doon na turnover date. Kunyari, ang turnover niya ay 2026, January 2026. Turnover saan ito? Doon sa nakabili? Turnover po ng subdivision po na nakatayo na siya tapos ibibigay na sa buyer. Okay. So, ngayon po, since kunwari ngayon, August na po, tapos wala pa pong kahit posted doon or hindi pa po na fully na ayos po or na-develop po yung subdivision. Ngayon, kung ayaw na po nilang maghintay or wala pong update, pwede po silang humingi ng refund po or i-cancel na lang po yung contract nila or reservation po. So, yun po, magpa-file po sila ng case po sa amin. Tapos, yung ihihingin po nila na prayer po doon ay yung refund po para ibalik po sa kanila yung mga binayad po nila. Pero pasapin muna siguro yung may-ari kung pwedeng refund. Yes po. Importante po yun lagi na meron pong communication muna sila sa developer. Hindi po basta-bastang sinastop yung payment po. So, dapat po magtanong po muna sila or mag-notify po sila na may balak po silang i-cancel or i-stop po yung payment nila at magpapa-refund na lang po sila. Hindi naman po yun basta-bastang hihinto ka lang po ng bayad. Ngayon kapag halimbawa nagkasundo na sige babalik, kaya lang may bawas na. Hindi lahat 100% ang ibayad ibibigay. Pwede ba itong ireklamang ganito? Yes po. Sa mga ganyan po kasi, clear naman po yung batas. Pag kasalanan po ni developer at hindi po okay kay buyer yung binigay na condition po ni developer, like yung kung magkano lang po ibabalik, pasok pa rin po yun sa atin. Kasi under po sa batas, full refund po ito dapat pag kasalanan po ni developer. Pag kasalanan naman po ni buyer na ayaw lang po niyang ituloy na yung bayad kasi po may iba po siyang reasons, ibang law naman po yun. Parang nasa Maseda law naman po yun. So, okay. At kasi kapag ganyan, halimbawa yung hindi pa na-develop, ibebenta yung lupa, pero sinasabi, kapag nabenta na yan, saka magpapagawa ng subdivision. Ganon, ano? Ngayon, kapag halimbawa nakita at naramdaman nung bumili, na parang hindi ito magkakatuloy, pero dapat mayroon silang kontrata. yes, meron po yun. Dapat may kontrata yung dalawa, no? Opo, meron po talagang kontrata sila. Meron silang reservation agreement or contract to sell. So, hindi lang po dapat na base lang po sa usapan na verbal. Kasi dapat po, pag nag-file po kayo ng kaso, ay back up po ito ng ebidensya nyo. Lahat po ng documents. Opo. Hindi naman po ito basta-bastang sabi-sabi lang. Na maniniwala po agad kami sa sabi ng isa at kung ano man po ang sabi ng isa. So, pag nag-file po kayo ng kaso sa HSAC, kailangan pong ready na rin po yung mga documents nyo, lahat ng ebidensya nyo, kasi doon po kami magbabase po. Pero yung pag-sampa ng kaso, hindi po ito free. Kasi sa mga local courts, kapag sampahan ng kaso, may bayad. Sa inyo ganun din? Sa pagsampa po ng kaso po, yes, may filing fee po ito. At bago po umusad yung kaso, kailangan pong mabayaran po muna yung filing fee. Pero pag wala naman po kayong hinihingi iba pang danyos, kasi minsan hihingi sila ng mga damages, yung mga moral, exemplary damages, yun po, may additional po yun na fee. Pero pag basic lang po, mga nasa 1,400 something po ata. Pero available naman po siya online kung magkano po talaga. Ma-assess po nila doon sa online calculator po namin kung magkano po yung babayaran nila. Yung pong HSAC ang magpo-provide ng mga abogado? Sa HSAC po kasi, hindi po kami nagpa-provide ng abogado. Pwede po kayong mag-file ng kaso na walang abogado or pwede po kayong kumuha ng sarili niyo pong abogado. Pwede po kayong lumapit sa PAO or sa IBP kung hindi niyo po kayang mag-secure ng sarili niyo pong abogado. Pero pwede rin naman pong wala. Hindi naman po mandatory na dapat may abogado. Total, may mga hearings pa yan, ano? Yes. Matagal yan, no? Pero kapag ganyan, attorney, halimbawa, sa mga ordinaryong mga usapan, alam mga magkakapatid na nagbentahan ng lote ng lupa, sakop din ang tanggapan nyo ito? Ay, ganyan po, hindi po. Sa regular course na po. Pag mga partition lang po, yung hindi po siya talaga related sa subdivision or sa mga condominiums, mga ganyan, hindi po sa amin yun ang tamang forum. So maganda yung mga naibabahagi ni Attorney Michelle, ano? Parang may dadagdag si Ma'am, no? So habang siguro ay may pag-uusap ang ating mga i-acknowledge din natin
yung mga kasamahan ni Attorney Michelle. So we have here from Human Settlement Adjudication Commission ng RAB 4B. Andito rin po si Sir Patrick Lorenzo, si Ma'am Triton Jade Herrera Gabat. Andito rin si Sir Roland Gabayan at si Sir Paulo Triviana. Okay, may additional Ma'am Attorney? Actually, dun po sa filing fee, kung hindi rin po nila kayang magbayad at part po sila ng indigent po, so pwede po silang humingi ng certificate of indigency sa barangay or sa mga dapat pong, kung saan po sila pwedeng kumuha po noon. Tapos may seal po yun sa barangay, tapos ipasa lang po nila para wala po silang babayaran na fee. Ay, good news naman yan. Yung ating mga katutubo, Helen, actually, hindi ko alam kung sila may homeowners association, ano, o kaya yung para mga lupang ninunod, mga ganyan, at may mga dispute din, ito'y sakop na inyong tanggapan. Pag registered po ang homeowners association po nila, ayun yun po, yun. kasi po yun po yung may standing para mag-file ng kaso. Pero pag hindi po kasi registered, parang hindi po namin sila mas sakop talaga. Pag if ever po na gusto nilang mag-file sa regular court na po. So dapat po muna mag-register. Yes, so yung binabanggit kanina ni Ma'am Joy na ilan yung homeowners dito? 94. 44 po to 46 yung ano. May pinaprocess po. So yung registered lang, sila lang ang pwede magsampa ng kaso sa ITSAC. Okay. Yes. So kailangan talaga lahat ng mga association or homeowners association registered, no? Kasi yun yung isang magandang balita, no, na ipinahabol ni Attorney Michelle. Pwede tayong mag-file ng kaso na walang babayaran. Basta meron lang tayong mga kaukulang dokumento na i-present para ma-avail natin yung libreng legal assistance. Yan. Okay. Yung ba Tony, na nung dumating kayo nung Monday up to now, may nakausap na kayo mga homeowners association? Meron na po kaming minute kahapon po sa Sablayan po ng mga homeowners association. Wala nang binanggit na problema? Mayroon? May mga nag-raise naman po ng problema pero wala pa naman po talaga nagpa-file ng kaso. At mamaya, parang pagkakaalam natin ay merong, ano tawag dito? Parang merong 1 p.m. po, yung mga homeowners associations po natin ng Samarica. Meron pong orientation sila, attorney. At mabanggit ko rin po, kaya siguro hindi rin umaabot kina attorney mga kaso or medyo may dispute dun sa ating mga homeowners association. Dahil po, sinasama natin sa bawat programs natin ang barangay po. So, kung magkakaroon po sila ng kaguluhan within their community or homeowners association, yun po, katulong din po natin, katuwang natin ang barangay para ayusin na po yung palang naayos na. po. Yun maganda. Kasi, kumbaga, sa level pa lang ni barangay, kaya naman na pong ayusin yung mga ano nila. At saka hindi naman po ganun ka worse talaga yung mga cases. Yun naman po yung kagandahan din na siguro dito sa Occidental Mindoro, yung mga tao naman po is madali rin naman pong kausapin. Magkakakilala. Yung miyembro naman ng halos isang pisa na rin lang magkakilala. No? Yun po. So ganun pa rin, ano, sa barangay, sa level ng barangay, subukang ayusin, ano, at magkaroon ng mga pag-uusap dahil yun nga, syempre kasi pag pinaka-worst na lang na mga sitwasyon, saka naman talaga nakakarating sa ating sa ating HSAC Regional Adjudication Branch 4B. No? So ano po yung pangunahing objective na pagdalaw nyo sa Dalawigan Occidental Mindoro? Nandito po kami ngayon para po mag-information campaign para ipakilala po yung commission po, yung HSAC. Bago pa lang ba itong HSAC man? Hindi po. Noong 2019 pa po yung HSAC po. Kasama po itong create po kasabay po ni DSUD. So, hindi lang po nakikilala pa sa HSAC kasi more po ata sa DSUD po yung pumupunta po dito. So, para po makilala din po kami, pumunta po kami dito. Pero in-encourage ba ninyo na sige magsampa kayo ng kaso, o sa barangay pala masettle na ito? Sa amin naman po, hindi po namin in-encourage na magsampa po sila ng kaso kasi hassle din po sa kanila yon, hindi rin po convenient. So as long as ma-settle naman po nila, tapos alam po nila yung rights nila at saka responsibilities po nila, is as much as possible o mas okay po na mag-settle na po muna sila para at least hindi na po mas tataas pa po kasi mag-create din po yun ng mga animosity po sa mga tao po. So okay po kami na walang kaso, pero pag hindi na po nila kaya, gusto po namin malaman nila na nandito po kami para kami po ang tumulong po sa kanila. Kayo po ay Mimaropa? Kami po ay Mimaropa region. Sa Mimaropa ba, maliban sa Occidental Mindoro, may mga kaso na isampa sa inyo? Marami po kaming kaso mula po sa Palawan. Tapos meron din po kaming kaso sa Occidental Mindoro po. Sa Oriental Mindoro. Kapag pagkagalimbawa may kaso, siyempre may sapi na yan. Parang ordinary court. May tao kayo na, ano bang tawag dito? May tao kayo na sheriff. May sheriff kayo. May sheriff ka kasama dito? Yes po. Ano pangalan ng sheriff? Serve, no? Sheriff Roland Gabayan, ayon si sheriff. Siya yung taga-deliver. Nagsampina. Nagsampina. Nagsampa ng kaso, hindi ba mahirapan yung nagsampa dahil luluwas pa ng Quezon City? Pag magsasampa po ng kaso, pwede naman po registered mail or LBC, couriers po, mga private couriers. Yung mga summons po namin, ipinapadala din po namin via registered mail, via LBC. How about the hearing? Yung hearing po, minsan kasi yung iba pong mga party is gusto po nilang lumuwas. So, meron pong
face to face pero mostly po online. Kasi po since nandito sila dito po sa Calapan or sa Palawan po, medyo magastos po ang pagpunta. So mas gusto po nila na online na lang po. Alam niyo, mga taga-Occidental Mindoro, mababait yan. Kaya kita niyo, walang may kaso rito. Wala akong kaso pa. Sana po hindi madagdag. At yun ang prayer ni Ma'am Joy na walang mga kaso na dumating. Pero para hindi tayo umabot sa mga kaso-kaso na ganyan, Attorney Michelle, bago namin kayo bibitawan, ano yung pwede ninyong maipayo sa mga nakikinig ngayon na may balak o kaya ay meron silang, may plano silang bumili ng bahay o ng lote, ano yung matinding bilin o advice ninyo, no? Para hindi tayo mantong sa mga ganito mga problema, ano pong maihahabilin ninyo? Sa amin naman po, para po maiwasan po natin na mag-file po ng kaso is kung buyer po kayo sa isang subdivision, siguraduhin nyo na lang po na legit po yung pagbibilhan nyo kasi minsan po wala po silang lisensya. So which is yun po mostly yung may kaso po. Okay. So make sure nyo po na license po sila, na may authority po sila para magbenta ng lote sa subdivision na yon, or yung developer po mismo ay legit po. Tapos po sa homeowners naman po, i-make sure na lang po nila na lahat po ng regulations nila nasa mga bylaws po nila, para din po maiwasan po yung mga magkakasong members against sa mga association or yung may mga reklamo po sa mga association dues, mga ganun po. So ang layunin po ni HSAC ay i-inform lang po ang mga tao sa mga rights po nila at responsibility. So, hindi po talaga namin ini-encourage na mag-file po sila ng kaso. Kung pwede pong ma-settle po nila at hindi na po sila magkaso, okay lang po. Pero kung meron po talaga silang hindi mapagkasunduan at gusto na po nila or feeling po nila ay meron po silang kailangang ibalik, like mga refund po, nandito lang po si HSAC. Ito doon natin, Attorney Michelle. Paano ba natin malalamang legit ang isang developer? Sa DSUD po kasi ay may website po sila. Makikita po doon lahat yung mga licensed na developer po. So, since si DSUD po ang may handle ng licensing, mas mabuti pong makipag-coordinate po sila kay DSUD para matanong po kung legit po yung developer na yun or may lisensya po sila. Ayun. So, alam mo na pwede yung mga gagawin mo. May plano ka eh. May nangyayari kasi rito na magbebenta ng lupa, malaking lupa, pagbalag ng mga 6 hectares ganyan, o mga 10. Ngayon, bebenta ng lupa, pero ito yung plano pa lang. Nakaguhit pa lang yung plano, wala pang developer lahat. Dito nakalagay yung chapel, yung basketball court, gano'n. Kumbaga, naka-blueprint, pero wala pa talagang developer. Yun palang plano. Safe ba ito pag bibili sa gano'n? Pag ganyan po, sir, kailangan po talaga nilang i-make sure muna na may lisensya si developer po. Lisensya na? Lisensya po para magbenta ng mga lote po. Sarili niya? Kaya private na sarili niya? Yes po, pag magbebenta po ng lupa, dapat po talaga may lisensya. May lisensya. Okay. Kung gusto po nilang under po ito sa jurisdiction ni HSAC or ni DSUD. Okay. Alright, kasi maraming mga gustong bumili dito ng mga lote bahay dito sa San Jose, particular sa San Jose, dito tayo. Dito ilan ang homeowners dito? Subdivision dito sa San Jose? Ang subdivision po dito ay yung Augustus po, na na-foreclose na po ng Pag-ibig, pero kasalukuyan pong inaalok sa mga developers, so may isa na pong tumingin. Pero ang gusto po ni developer bago niya i-activate yung account ni Augustus Subdivision is masolusyonan po muna yung pagbaha. Kasi yun po yung nagiging Paano yun? May kumukuha ng bagong developer pero may mga bahay na? Itutuloy lang naman po Itutuloy yung lang yan. kasi nakipag-ibig pa naman po Okay. siya. Sa Pag-ibig na housing loan din naman po yun. Ang hinahanap lang is yung magpatuloy po ng project kasi parang I think if I'm not mistaken is 80 houses po talaga, 80 units yung naka-propose doon. Saka nakahinto ngayon. So yun po, yung pagbaha po talaga yun yung number 1 na doon. Pinapaayos. Yes po. Kung magawa na po ng drainage plan at masolusyonan po yung mga pagbaha, baka po sakaling kunin ni developer. Hindi ko na rin po sasabihin ko yung developer muna kasi hindi pa siya Ano po developer magagawa noon ng drainage system? Yung within the subdivision po, yun yung gagawin nila. Okay. Pero yung sa ay dapat po ay naka-connect din po siya sa drainage plan ng munisipyo po talaga. So yun po, kasi yung waterways ni subdivision, kailangan may outlet din po na maayos. So yun po yung kinukonsider. And ano nga subdivision yun doon sa may Barrio site, Milagrosa, meron din po doon. So yun po yung mga existing subdivisions dito. Then yung may mga pre-propose po na site sa community mortgage program, siguro yun yung inaas ni Papa Perks kanina na yung merong pinapakita, propose na, yun po, na under pa rin po, processing kasi meron pong kailangan pong i-reclassify po yung yung from agricultural lot to residential po. Marami pa pong dapat i-consider. Yun ang medyo matagal-tagal. Medyo matagal-tagal po yun kasi kailangan pa idaan sa sangguniang bayan. And yun po, yung mga convert, no? yes po. Tsaka bago din po kasi i-take out siya ni Social Housing and Finance Corporation, kailangan po ayos na po yung mga papeles. At rehistrado na rin po yung mga beneficiary na yun. I-register din po sa Department of Human Settlements, yung pinaka-homeowners association po. So yun po yung mga proseso. Case-to-case basis po tayo. Yun nga po, yung katulad yan sa 94 associations na kinikater natin. Meron pong madaling solusyonan yung problema nila sa lupa. Meron naman po talagang bibilang ng ilang taon po. So yun po, lagi kong ipinapaliwanag sa kanila na case-to-case basis po tayo. Merong madaling solusyonan, merong talaga, sobrang tagal na dadaan sa proseso po. Kung di kami nagkakamali ni Ferdy, ang ating provincial government sa pamamagitan ng housing section headed by you, marami na rin mga talagang inasikaso na mga usapin na may kaugnayan din sa lupa o sa pabahay. Tapos parang lately ay kabahagi din kayo nila Governor Ed na
nagkaroon ng distribution or awarding ba ng parang pinakatitulo nila, no? So paano ba gumagalaw? Paano ba ang galawan ng ating probinsya sa usapin na mga ganyan yung mga pag-award ng mga ng mga titulo? Okay. Isa po sa mga program ni Gov, yung sa iHearts po, yung letter H, kasama ko po yung health at saka housing. So si housing po ay sa panahon po ni Governor Edgar Jano, medyo nag-volume po yung mga concerns diyan dahil kumbaga ngayon lang para nagkaroon ng section sa PGO na nagki-cater po sa mga bagay na yan. So yung sa yung handog titulo po is isa lang sa mga programs po ni housing section. So si handog titulo po ay pinafacilitate namin, may mga tina-target po kaming area na humihingi po ng tulong sa amin kung paano po sila magkakaroon ng security of tenure. So pinag-aaralan ko po yung case nila kung paano po sila matutulungan. So sa pag-asikaso po niyan, lagi ko pong kasama sa provincial government ang ating pong assessor's office, si Sir Dondon Eugenio po, napaka-supportive po sa akin yan. At ang legal po, yun po yung laging nakasuporta sa akin para sa pag-facilitate niyan. Kung ang involved naman po is property ng provincial government para sa handog titulo, nandiyan din naman po ang GSO. So kami po yung nagtutulong-tulong para po ma-facilitate yan. Then kung iba naman pong property ang subject, hindi property ng probinsya, is katay up naman po natin dyan ang Department of Environment and Natural Resources. So ang ating mga senro, sila po yung nagta-target ng mga area na pinapacilitate po nila, na sinusurvey po nila. Then tinutulungan po natin yung mga tao sa process po ng titling hanggang po ma-award po sa kanila. So yun po, meron po kami, isi-share ko rin po, may isang area po sa Sablayan na halos isang buong barangay yung natulungan po namin sa pagpapatitulo, na nung awarding po is medyo naging emotional yung ibang matanda na halos niyakap si Gov or kami, na nagpapasalamat kasi 70 years old na siya, doon niya lang nahawakan yung talagang titulo ng lupa. So yun po, napakahirap po nung proseso ng handog titulo, talagang iisa-isahin mo siya, hanapin mo yung beneficiaries, tutulungan mo sila mag-provide ng mga papers. Pero sa kabila po ng paghihirap na yun, pag sa awarding na po, nakikita mo yung joy, yung smile nila. So yun po, joy na joy po talaga si Joy. So yun po, kaya nagpapasalamat din po ako talaga kay GovEd na yun po, yung sa programa at proyekto na yun ay talagang suportado niya po talaga. Kaya napakalaki pong tulong sa ating mga mamamayan. Yun po. Yun. Talagang laking tulong. Pag pinag-usapan kasi Attorney Michelle, Miss Joy, ang lupa, ang bahay, talagang yan nagkakaroon ka ng feeling na talagang feeling secured. Pagka talagang alam mo na meron ka ng titulo, meron ka ng bahay na walang issue, ay talagang ang ganda ng buhay. Ang sarap ng buhay, So yun, naibalita natin sa publiko, lalo na sa mga taga-Occidental Mindoro. Nandito po ang HSAC, Human Settlement Adjudication Commission, na handang tumulong sa mga usapin na may kaugnayan po sa ating mga biniling bahay o biniling Yes, kung kayo may katanungan tungkol sa inyong mga lotted bahay, lalo kung kayo ay registered na miyembro ng inyong owners association, nandito samantala nyo, nandito sina Attorney Michelle. Hanggang kailan po ba kayo dito, Attorney? Hanggang ngayon na po, tapos mamaya po biyahe na po kami papuntang Calapan. Sa Calapan naman kayo? Opo. Yun. Ilang araw ang inabot nyo rito sa Occidental Mindoro? From Monday po kami ng lunchtime dumating po, tapos hanggang ngayon po, so 2.5 days. Okay. Attorney, baka mayroon kayong nasa dagdag bago tayo mag-hiwa-hiwa ngayon? Nagpapasalamat din po kami sa opportunity po na nandito po kami ngayon, at saka po kila Ma'am Joy sa pagtanggap po at saka pag-asikaso po talaga sa amin po. At saka sa mga mayors po na napuntahan namin. At saka sa lahat po, at saka kay Gov at saka kay Vice Gov po, sa lahat po ng nag-accommodate po sa amin po. Salamat po. Pero higit sa lahat, salamat po sa kalan po ng mga taga-Occidental Mindoro. Salamat din po sa inyong presensya, dahil parang kung ako ang nakikinig ngayon ay nagkaroon ako ng kakampi, nagkaroon ako kung may issue. pero kung wala naman, parang alam mo yun, yung feeling secured na alam mo merong magtatanggol para sa iyo. Yan po ang human. Halimbawa, nakasang sa attorney at may problema, pwede bang lumapit kay Ma'am Joy? Ibibigay po natin yung hotline number nila, then yung email ad po na pwede nilang pagsendan, di ba? Sabi nga, pwede through email, pwedeng through mga couriers, pwedeng doon ipadala ko ano man yung mga reklamo. Kasi po yung email ko. Okay, thank you. Meron po tayong Human Settlement Adjudication Commission na talagang tutulong po sa atin. At syempre, salamat din sa ating pong Local Housing Development and Management Section na nandiyan dyan, na patuloy, sabi nga ni Governor Ed, ay tumulong sa ating mga kababayan para magkaroon ng kapanatagan sa usapin ng pabahay. Thank you so much, Attorney Michelle de la Cruz, at syempre sa mga kasamahan po, kay Sir John. Sino nga po yung ating sheriff? Si Sir Roland Gabayan. Sheriff, huwag niyo kaming dadalhan ng Sabina. At syempre kay Sir John Patrick Lorenzo, Ma'am Triton Jade Herrera Gabat, Sir Paulo Triviana, may nakalimutan pa rin po ba? So salamat po sa inyong team, HSAC, Rob 4B, mabuhay. Grabe na. Thank you so much. Ma'am Joy Delphine, thank you very much. Sabi ni si Sir Delphine Deo, Padayon. Wow. Diba? Ganyan ka-supportive. Taga Sablayan. Thank you so much, Ma'am Joy. Thank you din po. Alright, maraming salamat sa ating mga nakasama, at sana kada paano tayo inabot ng malakas na habagat dito. Tuloy ang trabaho nyo, at sana na-enjoy din ninyo kada paano pag-stay sa Occidental Mindoro. At sa mga tawag dito, mga Homeowners Association, mamaya, alauna. Saan gaganapin yan? Diyan po, sa conference room. Dito? Yes, okay. Ilan ang inaasahan natin? Yung mga presidents po ng association, so dalawa po kada association, mga 30 plus po. Mga presidents lang, akala ko pa kasama yung mga miyembro. Isa-set po natin na mas malaki yung venue. Medyo gahol po kasi sa oras yung nila. So, anong inaasahan mamaya? Orientation. So, mag-orient po si Attorney Michelle mamaya sa kanila din. Yung may open forum din po tayo para sa mga
questions na i-raise po ng ating mga homeowners Wow. association. So magiging mabuo Then talaga. sa Monday naman, ay sa next week po, Oo. August 25, so meron din pong capacity building ang mga homeowners association buong Occidental Mindoro Saan sa Sablayan po. Okay. So Department of Human Settlements and Urban Development naman po yung mag-host doon. Mm. So yun po, hindi lang po natin sila in-organize, kundi binibigyan din po natin yung sustainability po ng mga associations. Basta ang maganda dyan, nararamdaman nila, nakaagapay nila ang provincial government Yes. pag ganyan usapin. Okay. Thank you so much. Maraming salamat po. Yan. Namit yun si ang ating EA dito, Julie. Namit yun Yes. kanina. Halata ba? Siya ka nagpadala ng mga upuan. Okay. Sige, Maraming thank you salamat. so much. Okay. Okay, mga kaibigan, nakasama po natin again ang mga taga-8 sa SAC RAB 4B at syempre ang ating Local Housing Development and Management Section, Ma'am Joy Delphine. Thank you very much sa team po ng 8 SAC RAB 4B. At syempre pa, yan, ito po ang ating, bati lang muna natin bago tayo magpaalam. Happy watching. Good morning po. Ganadong mamamayan mula kay Feby Mokiao Hadormeo. Yan. And of course sa iyo, Sir Delphine Deo Padayon. Magandang pakinggan lagi lang Padayon. At syempre pa, salamat po. Thank you. At nakikinig din si Elaine Hilario sa pamamagitan ng Care FM. Sino pa? Sa inyo pong lahat na nakatutok sa kanilang mga radyo sa mga oras na ito. Ferdy. Alright, hindi ko mabasa masyado yung yung mga pagbati dahil yung pinasa sa akin ni Ernest kaliliit Pero acknowledge natin na-acknowledge namin 'yon natanggap natin yung message coming from Sir Jed Manuel Thank you noted po. Well mga kaibigan, sa bahagi ito tayo po ay magpapaalam na at magpapasalamat sa lahat po ng ating mga nakasama sa ating pong pagsasahimpapawid ngayong araw ng Miyerkules, August 19, 2026. Sa ngalan po ni Governor Eduardo Gadiano at syempre ng lahat po ng mga department heads ng Provincial Government of Occidental Mindoro at sa pamumuno pa rin syempre ng PIO team headed by Sir Jed Manuel. Ingat-ingat sa ating mga kasamahan sa pagko-cover ng lahat ng mga kaganapan ngayon. May mga nagtatanong kung possible na daw ba yung kalsadang paggaling dito sa San Jose going to Mamburao parang doon sa bago daw dumating ang Mamburao. Kahapon ay unpassable. Pero ang na-monitor natin kanina madaling araw ay passable na po. Pati na yung from Mamburao to Abra de Ilog. Pero yung tungkol sa mga biyahe, sorry po, hindi ko ma-confirm. Ano na lang po, monitor na lang po kayo at pumunta sa PIO Occidental Mindoro FB page at doon po ay pinopost natin ang lahat ng mga updates sa biyahe at sa naging sitwasyon natin sa Occidental Mindoro. Sa ngalan pa rin ang ating kasamang si Ernest Romualdo. Ako pa rin po si Helen Pilaro de Guzman. Ako po naman si Ferdy Data, nag-iwan po rin isang magandang hapon maraming salamat ginawang pagsubaybay. At tulad ng dati sigaw natin sa buong mundo, nagtapoy ganadong Mindoreño. Serbisyong ganado na mas gaganahan pa. Magandang hapon na po. Halina't sama-sama, tara na't pakinggan, balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung service